Natuwa ang pamunuan ng Manila Zoo sa plano ni Manila Mayor Joseph Estrada na gawing world-class sa mga pasilidad ng naturang zoo, pero tutol sila sa isa pang plano ni ERAP na ilipat sa Subic ang elepanteng si Mali habang sinasaayos ang zoo. Nakatutok si Lay Alves. 1959 itinayo ang Manila Zoo. Mula noon, wala pang major improvements dito. Kaya naman, nabuhayan ng pag-asa ang mga opisyal at kawani ng Manila Zoo nang inanunsyo ni Mayor Joseph Estrada ang planong rehabilitasyon sa pinakamatandang zoo sa Southeast Asia. Ipapattern siguro more or less like Singapore Zoo wherein wala na yung mga bars na yung modern zoo ngayon. Wala na siyang mga bars or mga screen na kailangan. Parang naka-free lang yung mga hayop. Habang nire-renovate ang Manila Zoo, nais ni Mayor Estrada na ilipat muna sa zoo sa Subic ang nag-iisang elepante sa Pilipinas na si Mali para di raw ito maistorbo na construction. Pero baka raw makasama ang paglilipat sa elepante. Ayon sa pamunuan ng Manila Zoo, maaaring magdulot ng matinding stress kay Mali kapag inilipat siya sa Subic. Kaya mas mabuti raw na manatili na lang dito si Mali habang pinapaganda ang zoo. Hindi parang aso yan na ililipat mo lang siya, ilalagay sa kulungan at ita-transfer mo na agad. It took us mga 2.5 months para may lipat lang tong hayop na ito from her old enclosure para dito dalhin lang sa new enclosure. It took us 2.5 months. What more dun sa ganung kalayong lugar? Pinuri naman ng Animal Welfare Coalition ang paninindigan ni Estrada na mananatiling Manila Zoo ang tahanan ni Mali sa gitna ng pressure mula sa ilang grupo at individual. Kabilang na ang mga international celebrity na sina Paul McCartney at Pamela Anderson na ilipat si Mali sa isang elephant sanctuary sa Thailand. I have not seen anybody from Baywatch come here. Keeping Mali here is important because there have been several cases where elephants of a mature age have been translocated and they have died. We believe it is the most humane thing to do. Mali grew up here. She has a close bond with her keepers. Kasabay ng planong rehabilitasyon sa mahigit 5 ektaryang zoo, tumutulong din daw ang Animal Welfare Coalition na iangat ang imahe ng Manila Zoo. Manila Zoo has gotten a very bad name that's not deserved. Manila Zoo is actually a humane organization. Almost 85% of the animals here are donations. It serves an important public purpose in terms of helping raise awareness about conservation issues. Umaasa naman ng mga pumapasyal sa Manila Zoo na mananatiling abot kaya ang entrance fee matapos ang planong rehabilitasyon. Sa ngayon, 40 pesos ang entrance fee, 20 pesos para sa mga residente ng lungsod ng Maynila. Kasi dito, hindi ka gagastos ng malaki at saka marami talaga makikita yung bata. Marami rin siyang natututunan. Maraming natututunan sa payo. Para sa mga bata talaga. Murang-mura lang yung entrance dito. Bukod kay Mali, may makikita ring mga tiger, zebra, hippopotamus, iba't ibang uri ng mga ibon at daang-daang pang mga hayop sa Manila Zoo. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras.